platoon, 5, 5, and company, and police major James Asbin, company commander, and police captain Gabriel Caballero, and Plan deputy commander, and police corporal Dennis Caribio. Then, David. Ito po, mga pulis ko na nampol video na nasuyaw. Ngayon na daw, nagpasalamat po kami sa ito na natawan po kami yung similar sa nga po kami malagdagan kalaman si mula kami po dyan na maraming. Kailan? So, nag-effective po siya July 18, 2020. Kung mapapansin nyo, ilang araw po ang pagitan mula nang pinirmahan siya hanggang sa yun po ay 15. naging efektibo. 15 days. 15 days. Alam nyo kung rason bakit nagkaroon ng 15 days? No, ma'am. Ito po, applicable po sa lahat ng batas natin na ginagawa po ng ating mga kongresista at ng mga senador, bago siya maging efektibo. Applicable po sa lahat ng batas. Yan po, mula po ng July 3, pinirmahan siya. Ang gagawin po dyan, ipapublish po yan sa official gazette. Publication kaya nga baga sa mga newspaper, may nakikita kayo. Yan ang requirements po para maging efektibo po ang isang batas po. Nakalagay po yan sa ating civil code, 15 days po. 15 days na publication. Walang batas na hindi ipinablish. Kasi pag hindi po ipinablish, yan po ay considered as void. Walang visa yan. And then, yung allocated time po kasi nga na 15 days is para po walang rason ang mga tao na sabihin, ay, hindi ko alam, meron pang batas sa ganyan. Well, in fact, sa ngayon, ang mga batas pag pinirmahan, inaamin sa TV, di ba? Binabalita yan sa radyo. Ini-inform yung mga tao na meron tayong ganitong batas. Kaya pag nakakulit ang isang tao ng isang krimen, hindi excuse na hindi niya alam na walang nag-i-exist na ganyang batas. Kaya merong sabi na ignorance of law, excuses no one. Dahil pinagbabawal po ang batas na yan, kahit sino mang tao, pag nakamit po yan at nakatunayan na kayo ay nagsasala, whether you like it or yes, talagang isasolve mo yan. So, ganyan po yan, So, after po, and then po, hindi lang din limited sa pag-publish. Gagawa yan ng implementing rules and regulation. Anong silbi ng implementing rules and regulations? Yan po ang mag-guides dun sa mga agency at sa mga tao sa pagpapatupad ng batas na yan. Nag-guess na po natin. Hindi lang po yan applicable dito sa Anti-Terrorism Act, kundi sa lahat po ng batas. So, dapat alam din yan ng mga barangay officials natin, And as much as possible na, dapat alam din ng mga residente. Diba? Next slide po. So, yung objectives po nito, ibig sabihin, ano ba yung layunin ng batas na ito? Bakit pinamyendahan yung Human Security Act? Nakalagay dyan is to protect life, liberty, and property from terrorism. Ikaw, ma'am, what if, halimbawa, may asawa ka na po? Yung asawa mo pinatay, okay lang ba sa'yo na ma-thank you? So no. Ang pagkakaiba kasi, actually, pwede naman kasi di ba file ng murder, yung mga NPA, di ba? Hindi naman murder na lang yung file. At wala itong anti-terrorism, parang doble-doble na hindi. Kasi po, mas mataas yung penalty nito as compared po dun sa criminal na murder. And then, it condemns terrorism. Kung makakayaan natin sila na gawin yan, yung mga, ano bang ginagawa nila? Ma'am, anong ginagawa po ba nila? Pagkakaalam po. Ng mga security. Yun po, kanina. Sir, oo. Ano ba daw po? Magawa sila ng mga
So, ang kadalasan po na ginagawa nila, ang NPA po kasi, kung simpleng pagnanakaw lang ang ginagawa nila, hindi siya makukonsider na terrorism. Meron pa po mas mabigat na dahilan. Ano mamaya, i-distinguish po natin para alam nyo kung ano yung pagkakaiba niyan. So, ano ba ngayon? Kung hindi natin kukonsiderin yung gagawin nila, what will happen? Diba? Nandiyan na yung mga pang-aabuso. So, about yun sa number 3, ano? Hindi kasi ako makalakad-lakad. Isa rin pa naman ako maglakad hanggang dun sa dulo. Hindi, abot na mic eh. So, nakikita niyo, ano? So, number 3, make terrorism a crime against Filipino people, against humanity, and against the law of nations. So, sinabi ko po kanina na itong Anti-Terrorism Act po is, ano po siya, it is a crime against humanity. Ano? Nasa lahat yan, dinigleran po silang terorista ng Anti-Terrorism Council at ng international organization. Ibig sabihin po niya, mga ma'am, sir, ate at kuya, meron po tayong prinsipyo sa ilalim po ng ating pong international law na yun na nga, na ang crimes, Anti-Terrorism Act is a crimes against humanity. Ibig sabihin po niya, ang application po yan ay merong extraterritorial application. Pag sinabing extraterritorial application, ano maisip nyo? Ibig sabihin po yan, pag ang krimen na ganito, Anti-Terrorism Act, nangyari sa ibang bansa, pwede po ba siyang kasuhan under the Philippine law? So, pag Filipino involved. O what is foreign national? So, ganito po yan. Halimbawa, ang barko ng Pilipinas ay nasa Japan. Nakakumit siya ng acts of terrorism doon sa Japan while nasa loob siya ng barko. Yan po, ipoprosecute po yan under the Philippine law. Kasi, yung ating pong barko is pag-aari po ng Pilipinas. Parang sa mga embahada lang yan, di ba? Pag ang isang sino mang tao ang pumasok sa embahada ng Pilipinas at nakagawa po yan ng krimen kahit saan bansa pa yan po, kakasuhan po yan under the Philippine law. Kasi pag-aari po natin yan. Same thing po yan sa mga ibang bansa. Same. Yung mga embahada embahada ng Japan, na nandito sa Pilipinas, pag kayo pumasok dyan, nakagawin kayo ng krimen, ipoprosecute kayo under the law of Japan. Kaya nga extra. Hindi lang po siya applicable sa vessel, applicable din po siya sa plano o sa pag-aari po ng Pilipinas. Kaya yung concept ng extraterritoriality po. And 4, hanggang sa section 12, yung terrorism, threat to commit terrorism, conspiracy, yan, ang section 12. Yan po yung pwedeng i-file sa inyo. Inciting to commit terrorism, proposal yan, providing material support, yan ang pwedeng ma-file po sa inyo. And then, yung number 10, section 14, 43, 39, yan po ay mga ancillary lang yan. Yan po, ibig sabihin, kahit wala kayong direct participation doon sa commission of the crime, pwede pa rin po kayong kasuhan. Kaya si mga dyan, may mga tindahan din. Tindahan. Dakol, ma'am. Mga maliliit na tindahan, malaki. Sikat. Beware yung may mga tindahan na ito, kadalasan nangyayari sa mga liblib na lugar. Hindi ko lang alam dito sa inyo. Kasi hindi na liblib pa di ba? Kadalasan po sa mga hindi na inaabot. Kasi kadalasan yan, yung mga hindi naabot is pagputol na ang kalsada. Kabila, may kasabihan, di ba? Insurgency begins with the road ends. Niniwala kayo dyan? Why?
Sino mga kasagot? Eh, kamu makakapagtulos, ma'am. Yan, very good, ang galing ni Sir. Kaya dyan nagsisipagpukol ang kalsada, maring ang kalsada. Diyan nagsisimula yung gawain ng mga CPPNP. Bakit? Pag ikaw, meron kang sagingan, halimbawa ang isang barangay, ang kinabubuhay ay sagingan. Halimbawa lang yan. Ngayon, yung saging mo, ibebenta mo. Diba? Ibababa mo siya sa bayan. Ngunyan, mayong kalsada, ang way of transportation is pamaba. Ano yung pamaba? Yes. Carabao. Nagparuran-uran pa. Ano nangyari doon sa saging? Dapa. Nalapa. Pag nalapa, mayong Pagkaon. pag mayong papa. Mayong mama. Mainit ang pamayong. Ikaman daw. Pag mayong papa pati, apektado ka boss. Araw na tanong. Dahil sa mag-agong, pag gutom ka, magpipilang ang puno sa imo. Pag babae ka, pagbigyan mo. Yes. Gutom na kami. At saan kaya? Yan baga si ma'am. Ay, araw na istorya kaya. Aram na ka ni ma'am katahid ko. Aram na. Ding-ding-ding. Maramari tayo. Meron ka, sex. Gusto ko ay nag-agong na babae. Ay, pag-agong na lalaki. Ay, agong na babae. Gusto pa. Ako na kayo ng lalaki. Pero may nagsirip, may isip pala sabi daan nagsirip. Ako ngayon, talagbalo ko. Sabi ko na tao mo. Ang kinakaliyan ko lang yung daan. Kaya awan, ikaw makabalitan po. Si atin nga. Itong atin. So, balik kita naman. So, pag mayroong kabuhayan, sila po ang madalas na nagigising. Madali po siya sindang influensyahan. Lalo na, pag itong mga nag-star sa bulod, arayon sa eskwelahan. Sa mga estudyante, mga eskwela, arayon. Mayroong sasakyan, imbis na magklase, dahil na yun, arayon pa, parang ako, ng kilometro. Pagod sa eskwelahan, mayroon lang, manunudan, kapag-pagod na, gutom pa. Ayan. Yun ang kwento nung doon sa service CBDs with the road trains. Kaya si mga malipapang mga pinapuli-uli as Yun na ma'am. sumpay naman. So, balik tayo dito balik tayo. So, itong terrorism po, yung threat ng Section 5, threat to commit terrorism. Meron din pong threat under the revised penal code. Meron din pong conspiracy under the Magkaroon ka revised ng penal instruct- code. Charity, meron ba kayong room? Oh, mayroon ma'am. So, ngayon kung wala, pag may pumunta doon na pablatter, palabasin nyo, tapos ka po na, masuyuman, kasi mag-pablatter po. Kasi ang pinaprotektahan doon natin dyan, yung confidentiality na kaso. So, ito pa nga pala, sino ba yung pinakasuhan dyan? Nagkakaroon kasi minsan ng karituhan. Kasi minsan, yung magkapatid, binugbog ng kapatid na lalaki, yung kapatid ng babae, ay sabi, spouse na. Hindi siya covered sa bausihan. Gets nyo? Alam mo kung bakit? Kasi po, yung sa mga elements sa bausi, ang tinitingnan po natin dyan is yung relationship. Tandaan natin na ito pong commission po ng crime po, violation against women and children. Pinaparusahan lang po na yung mga mag-asawa, dating mag-asawa, may kalibin, dating kalibin. Five Opers Maneuver Company. In behalf of our company commander, King Ashley Lumanga Porcos, and Deputy Company Commander, Police Captain David Gonzalan, abot po ng pasasalamat sa Indo na nag-attender po community sa Samoyan Seminar. Na dakulang bagay po na yan po community na matokdoan po kamo kasi ma-open po itong mga isipan din doon kung paano po mag-recruit
ang makakaliwa o ang satuyang mga kapatid na dahil pa po nagbabalik sa satuyang gobyerno. Dito na po pagpalo yun, i-discuss na po kung paano po mag-recruit sila and paano nare-recruit ang mga kabataan. Bako lang ang mga kabataan. Lalo na po, wala po nagpipilisidad ang mga NPA po sa maraming pag-recruit. Kung na po, hindi po yan, budget na si NPA, recruit na youth, bako lang po, youth na. Sabi po ni Duterte, as we protect our children from menaces, we also prepare them for the crucial task of the building on our past gains. I will do everything to protect the next generation. I also challenge my fellow adults to allow our youth, not only the youth, adults to play a role in shaping a future that the children deserve to inherit. Sabi ko dyan ni Duterte, bako lang po, kabataan, nagsasabi dyan. Lalong-lalo na ang mga adult, arap na po. Lalo na kami, barangay tanod, o anong paman, estado na po sa buhay. May ganap po kita, kasi tatamaan kita. Pag tinamaan ang sarong barangay, halimbawa, bibiron, tinamaan ng terorismo. Like sabi ni ma'am, ipaliwanag man sa to, mayong dulot na maray ang terorismo. Kaya, iwasan ta po sana na mag-engage sa araw na bagay, lalong-lalo na kung araw taman na ikakapahamak ang mga ang komunidad, lalong-lalo na. Takes advantage of youth to influence and take them to path to lead that leads to CPG goals. Amen. Seize political power through violent overthrow of established government or establish a communist rule. Consider youth and student sector as its lifeblood. Sabi po dyan, consider youth and student sector as its lifeblood. Kung baga, kung magpaparecruit kita ang magpapatuloy ng mga pinaglalaban ng sala. O si yung gusto. Target youth. O also, student leaders. Not only po, student leaders. Itong mga sa SK. Daw sika, pwede. Ma-recruit yan. Kung may sapat na kaaraman in regards po sa pag-recruit ng mga kaliwa. Kaya matatagay naman po dyan at yan kung paano po sinda mag-recruit. Proseso linda, araw ka yan, simpleng rally lang. Process na po linda yan. Di po, sabi ni mama, di bawal mag-rally kasi freedom of expression na yan. Yan po yan. Di bawal. Kasi yung mga inahin, ang bawal lang na iba man sasabuot sa araw ito, about sa trabaho sana, iba na pala sa pinagla, ibagsak na. Si government. Yun na yan. Next po. Target student recruits. O, yun na yan. So mga akita po, be aware po kita, kung araw po kanyang edad, ang mga akita, 16 to 21 years old, commonly po, yan po ang tigre-recruit din na kasi nag-i-explore pa po itong mga akita. Ano pa yan? Iyo, vulnerable sabi ni Madam. Talagang nag-i-explore pa po yan. Wala pa yan, sapat pa na kaaraman. Nag-i-explore pa, inaarap pa rin da. And suddenly, ang iba na re-recruit sa mga kaliwa, take advantage din da itong walang aram pang mga estudyante. Mostly po, nag-recruit sinda sa mga colleges like UP. Diyan po, mostly ang recruitan. And not only in UP, mostly po may Bicol naman po. Like Ateneo, diyan po. Yung sabi ni Madam, ibang recruiter, di ba? Sa Ateneo. Establishment of Kabataang Makabayan or KN Chapter in School, yun yan.
recruitment of more students to join revolutionary movement through front and allied militant youth group. Oh, yan na po, Didi. Itong sinasabing UGMOS. Ano po ang UGMOS? Sa mga school or universities, ito po yan yung mga undergrad mass organization po or UGMOS. Yun na po yan. Kung mahinig po din doon yan, pag lalo na po itong mga nagkakaralasi, wala po pagdidikit ang mga mga kabataan po. And halos mga parents po ang nandidig. And sana po, pagkatapos po kaning seminar niyo po, itong mga nanta, isabit ka po, i-share ka po, bako lang sa mga ating pinsan sa direct tao, and lalo na sa mga kabarangita na may pagdikdik. Kasi takulang bagay po na making aware po kita sa araw ng bagay. Kasi yung tiglalao po talaga kang mga kaliwa, mga kapatid ka, itong barangay na educated yung mga tao na Muslim, yung mga Aflan, ang kanilang sinasalihan sa eskwelahan. Bantayan na po. Alamin ang mga kanilang pinupuntahan na lugar kung saan sila madalas pumunta kasama ang mga kaklase o mga kaibigan. Mostly po, ang iba na nare-recruit, tig-invite po, maduman sa bundok minsan, dahil na nakakababa, na brainwash na. Minsan na balitaan naman po ata itong mga magurang na tinahanap sa akin na dahil niya araw, yaw na po palang duman sa kabundukan. Tapos, kang na-recover, pinapakiulayan ni mama niya, ni papa niya na magbalik sa inda, iba na ang ugali. Kumbaga, iba na pakabring mo siyang hati. Itong matagas na ang puso, itong pusong bato na. Habo na sa magurang, iba na ang pinaglalaban. Nakulong lalo na mga broken family. Iyon ang kadalasan na tigaan po din natin sa target na may lamat na itong mga pamilya. And kadalasan iba ang ugali ng aki dahil dyan sa pagregito. Kabataan, ikaw ang pag-asa ng bayan, ngunit ikaw ay hindi na nag-raise ng daan. Tayo ay sagan sa kaalaman, dapat gamitin sa tamang paraan. Terorismo ay di sagot sa kahirapan ng pag-aaral sa paaralan. Ang tamang paraan, buksan ang mga mata sa tunay na kalaban. Terorismo ang siyang bukasan o edukasyon po ang susi. Kaya pakasinod, patapuson sa mga ating. Next po.